Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganun na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Isa po ko sa inyong masugid na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po ako sa pagpili sa aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Igra. Ang kwento pong ito ay nangyari nung ako ay 25 taong gulang pa lamang. Sa mga panahon na yon, si tatay at lolo na lamang po ang aking kasama. Hindi ko inaasahan ang pagsubok na yon. Isang napakabigat at hindi inaasahang pangyayari sa aming buhay. Bagay na kailanman ay hindi ko pinangarap. At ito ang aking kwento. Tay naman, ilang beses ko bang sasabihin na ayaw ko po maging tulad niyo ni Lolo? Bakit po ba pinagpipilitan niyo na lang po palagi sa akin? Ang paghawak po ng itak, pag-uusal na salitang hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin. Tay, gusto ko po ng normal na buhay. Intindihin niyo naman po yun, oh. Igra, hindi ba normal ang pamumuhay natin sa tingin mo? Isipin mo nga na mabuti. Ang pamilya natin, ang inaasahan ng baryo. Dahil hindi natin alam kung kailan muling aatake mga aswang. Tay, napakatagal na po nilang hindi sumasalakay. 10 taong gulang pa lang po ko nung huling sumalakay sila. Simula po nun, wala na din po silang paramdam. Kaya di nyo na po kailangan pang mag-alala. Dahil sigurado ako na hindi na po babalik ang mga yun. Hindi mo alam ang mangyayari sa hinaharap, Igra. Huwag mong pangunahan ang sitwasyon. Kaya pag sinabi kong magsasanay ka, ay magsasanay ka. Ang kulit nyo rin naman, tay. Bahala nga kayo. Kung gusto nyo kayo na lang, magsanay na lang kayo uli. Huwag nyo akong idamay sa mga ganyan-ganyan nyo. Huwag mo akong tinatalikuran, Igra. Kinakausap pa kita. Ano ba, tay? Nagulat na lamang ako nang hawiin ko ang kamay ni tatay. Dahil hindi naman ganun kalakas yun. Pero tumilapon siya. Tay, nako! Hindi ko po sinasadya. Bitiwan mo nga ako, Igra. Dahil kaya ko sarili ko. Intindihin niyo na lamang po ako, tay. Ayoko po maging manunugis na tulad niyo ni Lolo. Nire-respeto ko po kayo bilang tatay ko. Ganun na rin po yung trabaho ninyo. Pero sana naman, tay, ako naman ngayon, gusto kong respetuhin niyo rin ang desisyon ko. Ayoko pong maging isang manunugis. Bahala ka, Igra. Pero sigurado ko, darating din ang oras na lalapit at lalapit ka sa akin at tatanggapin ang pagiging kasunod ng yapak ko. Hindi na lamang ako nagsalita. Sa sinabi ni tatay, tumayo siya at naglakad palabas ng aming kubo. Hindi ko naman kagad napansin na pinagmamasdan pala kami ni Lolo Piyong. Ikaw po pala, Lo. Kanina ko pa kayo pinapanood ng tatay mo, Igra. Hindi ko maintindihan kung ano ang hindi mo gusto sa pagiging isang manunugis. Dahil nga dyan ay maraming buhay ang nasasalba niya. Lo, gusto ko na lang po na maging tahimik ang buhay ko eh. Ayoko po yung araw-araw na lang na kailangan pong magsanay. Dahil di ka sigurado na may darating at lalabanan ka kung sakali. Ayoko nun, Lo. Tumatanda na po ako. Ang gusto ko maging tahimik ang buhay ko. At pati na rin ang magiging pamilya ko. Naiintindihan naman kita, Apo. Naiintindihan ko mga ibig mo sabihin. Pero wala rin masama kung maaga pa lagi, magsasanay ka na. Tulad ng sinabi mo, gusto mo ng tahimik na buhay, hindi ba? Pero paano halimbawa, kung darating yung panahon, pamilya mo naman ang mga anib, habang ikaw ay walang kakayahan at walang kaalaman sa pakikipaglaban? Sige, paano mo sila matutulungan? Ewan, hindi ko alam. Saka,
Sigurado naman ako na di mangyayari yun eh. Hindi ba ilang taon na rin yung dumaan mula nung nawala yung mga aswang na tinutugis ni tatay? Hindi mo ko naiintindihan na po. Ang sabi ko kanina, hindi ba? Paano kung darating ang panahon na pamilya mo naman na magaganib? Wala akong sinasabi na mangyayari talaga. Gusto ko lang na mapaisip ka dahil para sa iyo din ang gustong mangyari ni Eduardo. Napaisip ako ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Lolo. Dahil alam ko naman na hindi malayo na pwede nga na mangyari yon. Kaya naman, imbis na magsalita pa, nagpaalam ako kay Lolo na lalabas na muna ako. Nasalubong ko si tatay nang hindi man lang ako tinitignan. Kaya naman, dumiretso na lamang ako sa tindahan na palagi kong pinagtatambayan. Sa tuwing nag-iisip ako, doon ako pumupunta. Aba, may nakikita yata akong nagmumukmuk ngayon ah. Uy, Lorana, kailan ka pa nakabalik? Kahapon lang. Ngayon lang ako lumabas eh. Kasi napagod ako sa biyahe. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa syudad? Ayos lang. Yun nga lang huminto ako eh. Nagkasakit kasi si nanay. Walang gustong umuwi sa mga ate at kuya ko para mag-alaga kay nanay. Kaya ayun, napilitan akong tumigil. Sayang naman pala kung ganun. Ganun talaga pero ayos lang. Wala naman tayong magagawa eh. Ikaw ba? Nakabalik ka na ba? Hindi na. Ayaw na ni tatay eh. Mula nang tumigil ako, hindi na ako nag-aral uli. Ang gusto niya, sumunod ako sa yapak niya para sa mga tao sa baryo. Grabe talaga si Mang Eduardo, no? Mas iniisip niya talaga ang ibang tao kesa sa kapakanan niyo. Yun nga yung ayaw ko eh. Kasi sarili kong kaligayahan hindi ko na magawa dahil sa mga gusto niya. Sa tingin ko si Igra, yan ang kinalakihan ni Mang Eduardo kay Lolo Piyong. Kaya gusto niya na hindi maputol yung pagiging manunugis ng pamilya niyo. Hindi ko rin alam, Lorana. Hirap na ako mag-isip. Nakakaiyak din minsan. Kahit na ayaw mo, wala. Mapapapayag ka na lang talaga. Ayos lang yan, Igra. Mahalaga naman eh. Hindi lang dyan matatapos yung pagiging batik ang manunugis ni Mang Eduardo. Kasi may susunod sa kanya. Ewan ko ba? Basta, sa tuwing ikaw ang nagsasabi, parang gusto ko na kagad pumayag. Ganun talaga kapag napapayuhan ka ng kaibigan. Kaibigan pa rin pala. Oo naman, di naman nagbabago pagiging magkaibigan natin eh. Kahit wala ako rito ng ilang taon, di naman mawawala yung naitatag nating friendship, di ba? Oo, tama ka. Naalala ko pa, nung pareho pa tayong mga bata. Si Mang Eduardo, napapanood ko pang nakikipaglaban. Dahil sa kulit natin nun, susunod tayo sa kanya kahit ayaw niya. Tapos, nauhuli tayo. Tama. Yung nakipaglaban si tatay dun sa mga huling aswang na napatay niya. Kasalanan mo yun eh, kung bakit nahuli tayo ni tatay. Bumahing ka kasi ng napakalakas eh. Hindi ko kasi napigilan nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Pero nun, pangarap mo talaga, di ba? Na maging katulad ni Mang Eduardo. Nun yun. Pero tumatanda ang tao. Siyempre, mga bata pa tayo nun eh. Hindi pa talaga natin alam yung mga gusto natin sa buhay. Kaya siguro, ganun yung mga nasabi ko nun. Na gusto ko na maging katulad ako ni tatay. Bakit hindi mo subukan ngayon? Malay mo pala, ikaw na yung susunod sa yapak ni Mang Eduardo. Sa ngayon, Lorana, pinag-iisipan ko pa. Tapos, doon na lang ako magdidesisyon kapag talagang sigurado na ako. Wala namang masama dun eh. Makakapaghintay naman yan. Support lang naman ako kahit anong desisyon mo eh. Bilang kaibigan mo, nandito lang ako palagi. Tulad pa rin nun. Ngumiti na lang ako sa sinabi ni Lorana dahil hindi ko naman talaga maitatanggi na kahit
kaibigan lang ang tingin niya sa akin, ay may tinatago kong pagtingin para sa kanya. Mula pa noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago yun. Kumusta ka na pala? Ganun pa rin, ayos lang. Hindi ko na itatanong yun sa'yo. Nakikita ko naman na hindi ka ayos ngayon. Kumusta naman? May nanliligaw na ba sa'yo? Hindi lang manliligaw. Dahil nobyo ko na siya. Binigay lang sa akin yung numero niya sa telepono. At yun, nakapag-usap kami. Ang kaso, 10 taon yung agwat namin. Balak niya nga na magkita kami. Kasi taga dito lang siya sa atin. Ganon? Ano daw ang pangalan niya? Haturo ang pangalan niya. Hindi ko pa siya nakikita sa personal. Pero pakiramdam ko naman, mabait siya. Hindi ko kilala yung Haduro na yan. Saan ba siya nakatira dito? Ang sabi niya sa akin, siya daw ang pinakamayaman dito sa baryo. May sarili daw siyang upuhan dito. Ang sabi niya pa matangkad na lalaki daw siya. Di ba sabi ko sa'yo nung mga bata pa tayo, mas gusto ko yung matatangkad. Ganon? Pero hindi siya pamilyar sa akin. Pero dito sa baryo, may alam akong isang taniman ng upo. At isa sa mga sinabi mo, mayaman nga yung may-ari nun. Pero hindi namin siya nakikitang lumalabas. Ang alam lang namin wala siyang asawa. Pero mayaman talaga siya. Naku, baka siya na nga yung nigra. Baka siya na talaga ang para sa akin. Nakausap mo lang sa telepono tapos sasabihin mo para sa'yo na. Pambihira na yan. Mamaya niyan, lokohin ka lang nun Bakit hindi ka na lang humanap ng kasing edad mo lang? Hindi ko kasi tipo yung kasing edad ko lang. Pakiramdam ko kasi hindi pa sila matured. Kaya mas gusto ko yung mas matanda sa akin. Di naman ako isip bata. Bakit kasi hindi na lang ako Tagal-tagal ko na nagpaparamdam sa'yo hanggang ngayon pala. Hindi mo pa rin alam ang nararamdaman ko. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Aalis na lang ako. Baka kasi hinahanap na ako sa bahay Sigurado ka? Ayaw mo ba munang magmerienda? Salamat na lang, Lorana. Pero sa susunod na lang. Sa susunod samahan mo ko. Pupuntahan natin yung taniman ng upo na sinasabi mo. Tumango na lang ako sa sinabi ni Lorana. Pinakita ko na lang na pumapayag ako. Pagkatapos nun, tumalikod na ako at naglakad pa uwi. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko sila tatay na kumakain. Kaya naman, imbis na lumapit ako at kumain na din, nilampasan ko na lang sila at pumasok na sa loob ng aking silid. Ang dami kong iniisip na mga problema. Una, ang kagustuhan ni tatay na sumunod ako bilang manunugis. Pangalawa, ang kaibigan kong babae na simula pa noon ay iniibig ko na. Ay nako, Igra, napakatorpe mo naman. Bakit kasi hindi mo pa sinabi nun na may gusto ka kay Lorane? O ngayon paiyak-iyak ka? Ang sakit, di ba? Kasi yung pinakagusto mong babae, ayun, may gusto na sa iba. Ay nako, kung alam ko lang, noon pa sana sinabi ko na. Bago pa siyang umalis nun, di sana alam niya na ngayon. Ay, ang tanga-tanga mo kasi, Igra. Hindi na ako ulit lumabas para kumain. Sa halip ay humiga na ako at ipinikit ang aking mga mata. Hanggang sa makatulog ako, dinatnan ako ng isang panaginip na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Tulad ng isang nilalang na hindi ko masyadong maintindihan ng itsura. Mabalahibo ito at may 2 sungay, mahaba ang buhok at kulay puti ang buong katawan. Kinakausap niya ako at para bang may nakikita kong bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit hindi ko maintindihan. Ayop na yan. Ano yun? Anong ibig sabihin ng mga yun? Diyos ko naman, hanggang sa panaginip. Problema pa din. Ang bihira talagang buhay to.
Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa aming dingding at nakita kong 2:00 pa lang ng madaling araw. At dahil hindi na ako makabalik sa pagtulog, nagtimpla na lang ako ng kape at umupo sa labas ng bahay. Nakarinig ako ng mahinang sigaw ng hindi ko kilalang boses. Kaya naman nagtaka ako. Grabe naman yun. Napakalakas. 2:00 na gumagawa pa rin ng mahiwaga. Ay nako, di pa nahiya. Akala yata walang taong gising. Hanip rin ah. Hoy, Igra! Bakit nandiyan ka pa? Anong oras na? Lolo naman, natakot po ako sa inyo. Bigla na lang kayong sumusulpot ah. Eh ano ba kasi ginagawa mo dyan? Sama po kasi ng panaginip ko eh. Nagising po ako bigla, tapos di na po ako makatulog ulit. Eh ano ba yun na panaginipan mo? Hindi ko nga po maintindihan, Lo eh. Basta ang dami pong dugo sa paligid ko. At ang daming patay. Ang dami ko din pong nakitang hindi ko kilalang nilalang. Tapos nakatayo ako habang may hawak na itak sa magkabilaan kong kamay. Sa palagay ko, may mga ibig sabihin yung mga panaginip mo, Apo. Pero wag mo munang intindihin yan. Ang intindihin mo, ang pagdidesisyon mo tungkol sa pagsunod sa tatay mo. Di ko nga po alam, Lolo eh. Kasi nawalan pa ako ng isa pang dahilan para magpatuloy. Anong ibig mo sabihin? Naalala niyo po ba si Lorana? Lorana? Aba, yung kababata mo ba na nag-aral sa syudad? Opo, Lo, siya nga po. Eh ano namang meron? Si Lolo talaga makakalimutin na. Lo, di ba, nung bago sila umalis? Ah, oo. Yung bang umiyak ka, tapos hinahabol mo sa sakyan nila, tapos nung wala na sila sa paningin mo, eh sabi mo, gusto mo siya. Nako, hindi ko nakakalimutan yun, Apo. Kasi 4 na araw kang hindi lumabas ng bahay at hindi naligo. Grabe ka naman, Lo. Sinali mo pa yung hindi naligo eh. Nakakabilib ka naman, Apo. Ilang taon na ang nagdaan siya pa rin ang laman ng puso mo. Eh ano bang problema? Lo kasi, may nagugustuhan na po siya eh. Pero, di pa din ako nakakaamin sa kanya. Tsaka, alam mo naman, Lo, na ayaw kong magkasira kami, di ba? At lumayo siya sa akin. Dahil lang sa umamin ako. Apo, walang masama sa pagpapakatotoo. Dahil ipapakita mo lang sa kanya na lalaki ka at totoo ka sa kanya. Kasi kahit matagal man siya nawala, siya pa rin ang nilalaman ng puso't isipan mo. Paano naman akong aamin? May haduro na siya. Aba, sino naman yung haduro na yan? Parang pangalan naman ng kalabaw yan, haduro. Yung may-ari po ng malaking upuan dito sa baryo. Hindi ko pa siya nakikita. Yung bagong salta dito sa baryo, yung ba yun? Yung bumili sa malaking lupa? Tama kayo, Lo. Yun nga po. Eh ano naman ngayon? Pera lang ang meron yun. Ikaw, totoong pagmamahal at paninindigan. Yun na nga po, Lo eh. May pera siya. Ako wala akong ganun. Hindi ko siya mabibigyan ng magandang buhay. Nako, Apo. Kung ang hanap ng babae yung kaya siyang mahalin kahit na ano ka pa man, tatanggapin niya kung ano lang ang meron ka. Kaya tama na yan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano riyan. Magtatanong pa nga po sana ako kung paano niyo po napaibig si Lole. Kaso, naalala ko, wala pala akong lola. Pero Lo, paano niyo nga po pala uli nakita si tatay? Yun ba? 27 lang ako doon. Walang nobya at walang dililigawan. At sa madilim na gabi, maulan, ay tumutugis ako doon ng mga aswang na tinatawag na gabunan. Mga jablong lupa. Ngunit kasalukuyan ko silang hinahabol. Nakarinig ako ng iyak ng isang tiyangkol. Matalib at napakalakas. Napatigil ako at hinanap ang kinaroroonan ng sanggol na yon. Hanggang sa nakita ko ang tatay mo na walang kahit na anong saplot. Basang-basa sa ulan. At kung titignan bagong silang palabang siya doon,
Naawa ko sa kanya. Hindi ko na hinabol ang mga aswang. Inuwi ko ang tatay mo at akala ko mamamatay siya dahil sobrang taas na kanyang lagnat. Ibinalot ko siya sa kumot at itinakbo ko sa bahay ng nanay ko. Nabubuhay pa siya doon at isa siyang albularya. Ginamot niya ang tatay mo. Ngunit ang sabi niya napakabigat daw ng meron sa bata. Pero para sa akin, hulog ng langit ang tatay mo. Elo, buti po, hindi niyo po tinago kay tatay ang totoo. Dahil ako, mahal ko ang tatay mo. Mahal ko ang anak ko. Ayokong maglihim sa kanya. Nung ipinaunawa ako naman sa tatay ko agad naman niya ako naintindihan. Kaya wala akong naging problema. Hanggang sa sumunod siya sa yapak ko bilang isang manunugis. Hindi tumigil ang mga iba't ibang uri ng aswang dahil hinahanap nila ang batang anak raw ng gabunan. Kalahating tao at kalahating aswang. Ngunit wala sa amin ang nakakaalam kung sino ang batang yon. Kaya naman iilan sa iba't ibang lahi ng aswang ay natalo namin ng tatay mo. Last na po tong tanong, Lo. Ilang taon po siya nung naging manunugi siya? 11 taong gulang ako. Naging manunugis na siya sa edad na yon. Kaya bilansagan siya ng baryo na isang batikang manunugis. Bakit hindi po niya ako pinilit nung 11 po ako? Dahil ayaw niyang maranasan mo ang hirap ng isang batang manunugis. Dahil naranasan niya na yun po. Mahal ka ng tatay mo. Ngunit dahil ayaw niyang maputol ang itinatag ng aking tatay na pamilya ng manunugis, gusto niya na ikaw, apo, ay sumunod din sa kanyang yapak. Pinag-iisipan ko pa rin po ang bagay na yan, Lo. Sana ay bago pa man mahuli ang lahat, makapagdesisyon ka na. Hindi lamang yan para sa amin, apo, dahil para sa iyo din yan. Balang araw may kakayahan ka na protektahan ang sarili mong pamilya. Pagkatapos sabihin yun ni Lolo, ay pumasok na siya sa loob. Sumunod na din ako para matulog, sana uli. Ngunit hindi na ako nakatulog. Kaya nang magliwanag ang langit, agad akong tumayo para makapaghanda ng almusal. Ngunit nilampasan lamang ako ni tatay at lumabas. Tay, kumain po muna kayo. Tay! Hayaan mo muna ang tatay mo, apo. Kakausapin ka rin niya. Basta't bilisan mo na lang muna ang pagdidesisyon mo. Sige, Holo. Tayo na lang po muna ang kumain. Tirhan na lang po natin si tatay. Huwag kang malungkot, apo. Hindi bagay sa'yo. Katawan mo bato-bato. Tapos iiyak-iyak ka na ganyan. Nagbubuka kang baklang malaki ang katawan. Wala naman pong problema maging baklalo O siya, pagbalik po ni tatay papayag na po ako. Alam niyo naman na ayaw ko pero hindi ko matiis si tatay Nagpatuloy na lang kami ni Lolo sa pagkain. Matapos nun, lumabas ako ng bahay para magwalis at siya namang dating ni Lorana. Good morning! Aba, ang aga mo naman yata, Lorana. Uy, ang ganda mo ngayon Well, ganun yata talaga kapag in love. Paano ba? Samahan mo ko sa bahay ni Aduro mamaya. Ha? Ano kasi, marami pa akong gagawin, Lorana Eh di, tutulungan na lang kita. Mas okay yun. Para agad ka matapos. Wag na, Lorana. Kaya ko naman to At saka, ang ganda-ganda ng dress mo Baka madumihan ka pa. Problema ba yun? Eh di pahiramin mo muna ako ng damit mo. Tapos, pagtapos natin maglinis, isusuot ko na lang ulit to. Naku, wag na. Ganito, sige. Pahinga ka na lang dyan. Ako nang bahala. Ayaw mo lang yata ako samahan kay Haduro Hindi Madami lang talaga akong ginagawa ngayon. Sus, alam ko na yan. Sabi nga nila diba, kapag ayaw, madaming dahilan.
Pag gusto, may paraan. May paraan naman ah. Tutulungan kita para agad kang matapos. Pagkatapos nun, sasamahan mo kay Haduro. Sige na nga. Halika, pasok ka sa bahay. Pero huwag kang maarte ah. Alam mo madungi sa mga damit ko. Kailan ba ako nag-inarte? Pinapasok ko siya sa bahay at doon ay pinaupo ko siya saglit habang ako naman ay pumasok sa loob ng kwarto para kumuha ng damit pang itaas at pang ibaba. Totoo ba itong nakikita ko? Lorana, ikaw nga ba yan? Mano po, Lolo Piong. Kumusta po? Naku, ayos lang ako. Ikaw ba? Ba't ko ba tinatanong? Siguro naman ayos na ayos ka. Napakagaling mo mag-alaga sa sarili. Dati, ang babata niyo pa ni Igra. Pareho pa kayong napapalo sa akin kapag sumusunod kayo sa amin sa panunugis. Natatandaan niyo pa po yun? Aba, hindi ko makakalimutan yun kahit kailan. Parang golden childhood po namin ni Igra yun. Tama. Wala pa rin nagbago sa'yo, Iha. Napakaganda mo pa rin bata. Kaya si Igra Lorana, ito na yung damit mo. Ano po yung gusto niyo sabihin, Lo? Naku, wala yun, Iha. O siya, lalabas na ako. At susundan ko si Eduardo. Sige po, Lo. Ingat po kayo. Lo, baka pag uwi nyo, hanapin nyo ako ha. Pakisabi na lang po kay tatay na sinamahan ko po si Lorana. May pupuntahan po siyang mahalagang tao eh. O sige, wala problema. Basta't mag-iingat lang kayo dalawa. Ingat po kayo, Lolo Piong. Tumango na lang si Lolo sa sinabi ni Lorana. Kaya naman, agad ko nang pinapunta si Lorana sa aking kwarto at doon na pagpapalitin ng damit. Ayos? O ano? Ano matutulong ko ngayon? Kung ako sanang tatanungin ayoko sanang mapagod ka pa eh. Ano ka ba? Magtulungan na lang tayo, Igra. Parang hindi naman natin to ginagawa noon bago maglaro. Sige, pupunta na ako sa kusina nyo. Huhugasan ko yung mga pinaggamitan at maglilinis dito sa loob ng bahay. Habang ikaw, walisin mo na ang paligid ng bahay nyo. Sigurado ka ba? Oo nga, sige na. Para di tayo tanghaliin sa paglalakad. Yung bahay nila Haduro. Ang alam ko sa dulo pa ng baryo yun eh. Puro na lang haduro. Teka, may sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko sige, lalabas na ako. Salamat sa tulong. Lumabas na ako ng bahay para magwalis. Habang ang itsura ko ay hindi maipinta sa selos. Mabilis naman namin natapos ang mga gawain dahil sa tulong niya rin. O ano, tara na? Ano pa nga ba? May magagawa pa ba ako? Pero teka, maligo ka muna. Magbihis ka ng maayos. Siyempre, ipapakilala ko yung the best kong kababata. Ikaw lang naman na makikipagkita dun sa Haduro na sinasabi mo eh. Di ko na kailangan mag-ayos. Sige na, Igra. Tsaka wag mo na akong pakilala bilang kababata mo. Sabihin mo na lang, bantay mo ako, ganun lang. Naku, hindi ah. Ayoko nga. Ayokong itanggi ka bilang kaibigan ko. O siya, sige. Hintayin mo lang ako, maliligo lang ako sandali. Ay, nako, ano ba yan? Kaya love kita eh. Ano? Love mo ko? Oo, kasi kaibigan kita. Sige na. Mabilis lang ako. Labag man sa kalooban ko, ay ginawa ko pa rin dahil sa nararamdaman ko para sa kanya at alam ko na hindi niya yon masusuklian dahil kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Kaya nang matapos yon ay lumabas na ako at isinara ko ang bahay at sabay naming tinahak ang daan. Medyo malayo din ang aming lalakarin dahil sa dulo pa yon ng baryo. Dapat pala nagbaon tayo ng tubig. Napakainit. Nawala din yan sa isip ko. Kanina bala ko talaga magdala ng tubig eh. Wala pa naman akong perang dala kahit pambili lang sana ng soft drink sa tindahan.
Meron ako. Ano? Gusto mo muna magpahinga? Ikaw ba? Kaya mo pa bang maglakad? Kaya pa naman. Kaso, uhong na din ako eh. Kaya tara na. Sige, lakad lang tayo ng konti. Ang alam ko may madadaanan tayong tindahan dyan. O sige, sige. At habang naglalakad kami ng aking kababata, naabutan namin sa daan ang tumpukan ng mga tao. Naamoy namin ang umaalingasaw na baho sa paligid. Ano ba yun? Napakabaho! Kaya nga. Alam mo yung parang may nabubulok na karne. Ganun na ganun ang amoy. Yun na nga Tapos yung pinagkakaguluhan ng mga tao, ano kaya yun? Lapitan natin. O siya, sige. Lumapit kami sa kumpulan ng mga tao. Hinawakan ko ang kamay ni Lorana at sumiksik sa mga tao. Pagdating namin sa gitna, nakita ko si tatay na nakaupo sa tabi ng isang bangkay ng babaeng hindi na makilala ang muka, habang si lolo naman ay nakatayo at hindi maipinta ang muka. Tay, Lo, ano po nangyari dito? Mukhang bumalik na ang mga mortal nating kaaway po. Hindi normal ang pagkamatay ng babaeng to, Igra. Lusaw ang mukha niya. Walang lamang loob, walang dugo. Maraming kagat sa buong katawan. At galos na para bang nagpumiglas pa siya. At kung titignan, bago lang to. Siguro, nasa 9 na oras pa lamang. Baka napatay siya ng bandang mga 2:00 ng madaling araw. Paano niyo po nalaman yun, Tay? Kaya nga binansagang batikan na manunugis. Dahil napakagaling ng tatay mo. Kahit ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay kaya niyang alamin at kung anong oras ito napatay sa papamagitan lang ng pagtingin. Ibig niyo po bang sabihin, Lolo Pyong, Mang Eduardo, may mga aswang na naman po sa baryo natin? Tama ka, Iya. Maaaring matagal-tagal na rin silang nagbalik. Ngunit ngayon lamang sila muling umatake. Matitinik ang mga aswang na kalaban natin ngayon. At halata sa bangkay na ito ang paglakas nila. Ngayon, kailangan muling maghanda ng baryo. Ganun na rin tayo, Tay. Dahil anumang oras, maaaring maging madugong digmaan to sa pagitan ng mga aswang at manunugis. Teka, Tay. Kailan pong dalawa ni Lolo? Sino pa ba ang aasahan ko, Igra? Ito nang kinakatakutan ko. Ang pagbabalik nila. Habang ikaw ay hindi pa rin handa. Teka, Tay. Bala ko na nga pong pumayag sa pagsasanay. Kaso, hindi niyo po ako kinausap kanina. Tumayo si tatay at tumingin sa akin. Pagkatapos nun, ay muli siyang humarap sa mga tao. May mga kalalakihan ba dyan? Balutin niyo ang katawan ng babae at dalhin sa malapit na kumbento. Ipatawag niyo rin ang lahat ng mga tao sa baryo. Tignan niyo kung may makakakilala sa babaeng ito. Eduardo, anak, ako na lamang ang kakausap kay Kapitan. At maipagawa na rin ang mga paghahanda ng bawat tao. Kailangan natin na matiyak ang kaligtasan nilang lahat. Sige ho, Tay. Pagkatapos nun, ay kinuha na ng mga tao ang katawan ng biktima. Humarap sa akin si tatay, ngunit napakaseryoso ng mukha nito. Pag-uwi sa bahay, mag-uusap tayo, Igra. Para saan po, Tay? Akala ko ba, pumapayag ka na sa pagsasanay? Ay, oo nga po pala. O siya, sige po, Tay. Siya nga pala, Tay. Si Lorana po. Naalala niyo pa po ba siya? Yung kababata ko? Aba, ikaw na nga ba talaga yan, Lorana? Hindi kita nakilala. Kaya kaninang nagtanong ka hindi kita gaano tinignan dahil akala ko ibang tao ka. Ayos lang po yun, Tio Eduardo. Oh, kumusta ka na pala? Ayos lang po. Ang nanay mo, kumusta siya? May sakit po si nanay ngayon Mataas po ang blood sugar niya. Oh, pasensya ka na. Pakisabi sa kanya na magpagaling siya. Opo, salamat po.
Aba, oo nga pala. May lakad ba kayong dalawa ni Igra? Opo, nagpasama po kay Igra. Pupuntahan po namin ng bahay ng nobyo ko. Aba, may nobyo ka na pala. O siya, sige. Basta mamaya, Igra ah. Pag uwi mo, mag-uusap tayo. Opo tay, di naman po ako magtatagal dun eh. Kung matagal po si Lorana dun eh, nobyo niya naman yun. Pwede ko po siyang iwanan. O siya, sige. Pupunta na rin ako ng kumbento. Mag-iingat kayong dalawa. Naglakad na si tatay habang kami naman ay dumiretso na sa tindahan na madadaanan namin. Doon ay bumili kami ng maiinom at nagpahinga. Grabe, ang tagal ng panahon na nananahimik yung baryo. Tapos, biglang babalik ulit yung mga aswang. Nagkamali nga ako eh. Sabi ko kasi kay tatay na imposible na silang bumalik. Pero ngayon, nambibiktima na naman sila. Nung bata pa tayo, napakatapang natin pero ngayon, 24 na ako. Ngayon ako nakakaramdam ng takot. Ako nga din, Lorane. Takot at galit ang nararamdaman ko. Napakasama nila. Pare-pare tayo may buhay sa mundong to. Pero sila pumapatay ng mga tao. Hindi ba dapat, dahil mas malakas sila sa atin at may mga kapangyarihan sila, dapat pinoprotektahan nilang mas mahina sa kanila? Kaso wala eh. Ginagawa nilang pagkain yung alam nilang mas mahina sa kanila. Ay nako, ewan ko ba? Kung ano na nangyayari sa mundo. Teka, babae yung natagpo ang bangkay, di ba? Oo, bakit? Kanina lang 2:00, nagising ako. Lumabas ako at umupo sa labas. Bago lumabas si Lolo nun, may para akong ungol ng babae na narinig. Anak ng ibig sabihin pala mali yung hinala ako kagabi. Hindi pala milagro yung ginagawa ng babae. Teka, ano ba milagro ang sinasabi mo? Ang hina mo naman, Lorana. Pag-ibig ng bawat isa, basta yun. Akala ko ganun lang. Kung alam ko lang na ganun pala ang mangyayari, nagising ko sana si tatay. Ligtas pa sana yung babae. Hayaan mo na. Nangyari na yun, Igra. Wala naman tayong magagawa eh. Ngayon, may dahilan na ako para sumunod kay tatay sa yapak niya. Ayokong gaganituin lang ng mga hayop na aswang na yun ng baryo natin. Dapat may gawin tayo. Yan ang kaibigan ko. O siya, tara na. Ay, oo nga pala, no? Napahaba ang pag-uusap natin. Naglakad na kaming muli at ilang sandali pa, nakaabot na kami ng dulo ng baryo. Doon ay nakita namin ang lumang mansyon na maraming bantay na lahat ay mapuputla. Seryoso ang mukha ng iba, habang ang ilan naman ay napakatalim ng tingin sa amin. Tao po. Nandyan po ba si Aduro? Lumapit ang isang bantay at tinignan kami sa mukha. Nobya po ko ni Aduro. At ito naman pong kasama ko ay kaibigan ko. Nandyan po ba siya? Imbis na sumagot, tumalikod dito at pumasok sa loob. Ang bastos naman ng mga tao rito, Lorana. Di naman yata tayo welcome dito eh. Baka hindi lang kasi tayo kilala. Ayos na yan. Hintay lang tayo sandali. Umuwi na lang tayo, Lorana. Inaantay pa ako ni tatay sa bahay eh. Sandali lang. Ano ba yan? Lumingon pa si Lorana sa tarangkahan ng lumang mansyon at nang mapansin niyang wala ni isa ang lumabas, ay aalis na sana kami nang makarinig kami ng isang boses. Lumingon kami at nakita namin ang isang lalaki na hindi nalalayo sa laki ng katawan ko. Huwag mong sabihin na si Aduro yan, Lorana. Parang ang tanda naman yata ng itsura niya. Ano ba, Igra? Umayos ka naman. Huwag ka naman maingay. Kumusta? Ikaw ba si Lorana? Oo. At sino naman yung kasama mo? Si Igra, kaibigan ko. Balik ka ba bata ko? Igra, si Aduro, nobyo ko.
Magandang tanghali, Tol. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya, ngunit tinignan lamang niya ito pababa. Kaya naman, tinanggal ko na ang kamay ko sa harap niya at tumingin kay Lorana na para bang nahihiya. Pagpasensyaan mo na ako. Pero ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, masaya akong makilala ka. Lorana, napakayaman niya, no? Pero bakit ganun? Parang walang alam. Ano ba yan, Igra? Huwag kang maingay. Hali kayo. Pumasok muna kayo at magmerienda. Alam kong malayo ang nilakad ninyo. Hinawakan ni Lorana ang braso ni Aduro. Kaya naman, di ko maiwasan ang magselos. Kaya pagdating namin sa loob ng mansyon, ay tahimik lang akong umupo at tinitigan sila. Anong gusto nyo? Gusto nyo ba ng maiinom? Tubig lang ang sa akin, Aduro. Sa akin, kape. Magkakape ka ng ganitong oras? Napakainit. Para hindi ako antukin. O siya. O ikaw, itimpla mo ang ating panauhin ng ating pinaka-espesyal na kape. At ikuha mo naman ng makakain at malamig na tubig, ang aking mahal. Yumuko ang isang payat na matandang babae at mabilis na umalis sa harap namin, habang ako naman ay inis na inis habang naririnig ang salitang mahal. Buti naman at nadalaw mo ko, Lorana. Nakakasawa na kasi yung puro tawagan na lang sa telepono. Ayos na rin ito. Hayaan mo sa susunod, ako na ang pupunta sa inyo. Tol, Igra, tama ba? Maghahanda ako bukas. Pumunta ka rin dito. Kung may gusto kang isama mo. Sige. Hindi naman kami patay gutom eh. May makakain pa naman kami sa bahay. Igra, ano ba? Ano? Totoo naman eh. Ayos lang kami. Kayo na lang, Lorana. Mag-imbita na lang kayo ng iba. Magiging abala rin kasi kami ni tatay bukas. Ganun ba? O siya, sige. Sa susunod na lang kita ipapasama dito kay Lorana. Pero kung ako magsasabi kay Tio Eduardo, sigurado ako, nasasama yun. Wag na, Lorana. Marami pa talaga kaming gagawin ni tatay bukas. Ano ka ba? May susunod na araw pa naman eh. Saka, hindi naman mauubos ang oras mo sa ganun. Kahit sandali lang, sumama ka naman sa handaan namin ni Aduro bukas. Umiling na lang ako ng konti at tumingin kay Lorana, habang silang dalawa naman ay naglalampungan sa kabilang upuan, habang ako hindi na mapigilan ang inis. Lorana, mauna na ako. Teka, yung kape mo. Sa bahay na lang. Baka kasi magalit na si tatay sa akin eh. Kanina pa ako iniintay nun eh. Paano magagalit si Tio Eduardo? Hindi ba nakausap ko naman siya? Huwag ka na muna umalis. Napaka-KJ mo naman. Kaya nga naman, Tol, mamaya ka na umalis. Huwag kayong mag-alala. Papatid ko na lang kayo sa mga bantay ko para hindi na kayo maglakad ng malayo. Hindi na. Si Lorana na lang ang ihatid nyo. Tapos yung kape na pinatimpla mo, bigay nyo na lang kay Manang. Ganun ba? O siya, sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Tol. Ihatid ko na lang si Lorana mamaya. Tumango na lamang ako at tumalikod na sa kanila. Lumabas ako at diretso lang sa paglalakad. Hindi na ako lumingon pa. Dahil sa lalim ng aking iniisip, hindi ko na namalayan na napakabilis ko palang nakarating sa amin. Nadatnan ko doon si tatay at si lolo sa may ilalim ng puno namin ng alatiris. Nakaupo sila sa isang mahabang upuan. Oh, nandiyan ka na pala, Igra. Nasaan si Lorana? Nandun po sa nobyo niya. Oh, ba't iniwan mo? Nobyo naman po niya yun, tay. Hindi naman siya siguro pababayaan nun. Kahit dapa po, ikaw yung kasama niya po ba roon? Kaya dapat sabay din kayong uuwi.
Nainip na po kasi ako, Lo eh. Teka, pero bakit ganyan ang itsura mo? Ba't parang nabagsakan ka ng mundo? Wala po, Tay. Wala ba talaga, Apo? Nandito kami ngayon ng tatay mo. Pwede mo sabihin sa amin. May problema ka ba, anak? Umupo ako sa tabi ni na Tatay. Doon ay hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Totoo ba lalaki ka, anak? Bakit umiiyak ka dyan? Sana nga, Tay. Di na lang ako naging tunay na lalaki. Para hindi ko magawang magkagusto sa sarili kong kaibigan. Ang hirap kasi, Tay eh. Nakikita ko po sila na masaya habang ako selos na selos sa tabi nila. Buti pa yung mga hindi tunay na lalaki. Hindi nila magagawang magkagusto sa kaibigan nila babae. Pero kasi, Tay, mula pa nung mga bata kami, siya na talaga ang gusto ko eh. Ang ibig mo sabihin iniibig mo si Lorana? Opo, Tay. Kaya nung nalaman ko pong may nobyo na siya, gumuho po ang mundo ko. Akala ko ngayong malaki na ako. Kaya ko nang umamin sa kanya pero mali pala. Nung nalaman ko may nobyo na siya, parang biglang umurong ang dila ko eh. At parang ayaw ko nang magpakita sa kanya. Apo, alam mo na wala akong karanasan sa pakikipagdobya. Pero para sa akin, kung iniibig mo talaga si Lorana, huwag mong isipin na makakasira ka sa relasyon nila. Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Magpakatotoo ka. Kahit hindi man niya masuklian ang pagmamahal na ibibigay mo, ang mahalaga, gagaan ang puso mo. Dahil masasabi mo sa kanya na mahal mo siya. Tama ang lolo mo, anak. Alam mo ba, nung nililigawan ko pa ang nanay mo, maliban sa akin, ay may iilan pang kalalakihan na gusto siyang makuha. Ngunit dahil ipinaglaban ko ang pagmamahal ko, ako ang pinili niya. Pero paano po, Tay? Kapag ginawa ko yun, sigurado maaapektuhan po ang relasyon nila. Tulad ng sinabi ng lolo mo, ipaalam mo lang sa kanya. Pero hindi mo magiging intensyon ang sirain sila. Sasabihin mo ang nararamdaman mo, pero hindi mo gagawin dahilan yon para paghiwalayin silang dalawa. Dapat lang niya na malaman ang nararamdaman mo. Salamat po, Tay. Salamat po sa mga sinabi niyo. Sana maging daan yan para lakasan ko yung sarili ko. Para di ko isipin yung mga bagay-bagay. Salamat po, Tay. Wala yun, anak. O ano, mag-uumpisa na ba tayo? Saan po? Sa pagsasanay. Marami pa naman tayong oras. Sige po, Tay. Parang nagkaroon na po ako ng gana bigla. O siya, tara na. Nakahanda na rin ang mga gagamitin natin. Eto, Apo. Kunin mo 2 karet na yan. Hindi yan ordinaryo. Ikaw lamang ang makakahawak ng ganyang karet. Ano po yung kakaiba sa kanya, Lo? Halika kayo rito sa likod. Ipapakita ko kung bakit ito kakaiba. Sumunod kami ni Tatay kay Lolo. Nadatnan ko roon ang mga nakaayos na puno ng saging, mga lata at iba pang gamit. Hinawakan uli ni Lolo ang karit na may malalaking hawakan. Akala ko nung una ay ihahagis niya ito. Nagulat na lang ako nang akma niyang ihahagis ay hindi niya ito binitiwan. Sa halip, lumabas sa loob ng karit ang mahabang kakaibang tali na may malatinik, habang ang mga karit naman ay bumaon sa puso ng saging. Wow! Grabe, Lo, kakaiba nga! Totoo, Apo. Kakaiba nga. Dahil ang malatinik sa tali nito ay di pangkaraniwan. Dahil kaya nito magbigay ng dobleng sakit sa anumang uri ng aswang. Sinubukan ko noon na gamitin ang karit na yan. Ngunit kahit tinatawag nila akong batikan pagdating sa panunugis, ay hindi ko nagawang masanay sa sandatang yan. Kaya, Apo, sa'yo namin susubukan at baka sakaling ikaw pala karapat-dapat sa kagamitang ito. Kaya sana ay tanggapin mo, Apo. Wala pong dahilan para tanggihan ko po to. Masaya pa nga po ako natanggapin to eh. At malugod ko pong tinatanggap ang bagay na to. Bilang apo at anak ng mga magagaling na manunugis.
Wala po akong karapatan na tanggihan to. Maraming salamat po, Lo. O siya, magsasanay ka na ngayon anak kung paano mo gagamitin ang sandatang yan. Habang kami ng lolo mo ay panonoorin ka lang. Tumango ako sa sinabi ni tatay. Lumayo sila sa akin at nag-umpisa na ako sa pagsasanay. Sa paghawak at pagpapagalaw ng maayos ng aking kakaibang karit. Nahirapan din ako sa umpisa, ngunit napansin ko ang itsura nila lolo nang maayos ko nang naigagalaw ang kakaibang karit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit po, Lo? Hindi ito pangkaraniwan anak. Dahil agad kang nasanay. Samantalang ako nun, ni konting hampas, ay wala akong matamaan sa karit na yan. Pero ikaw, napakadali mo lang nagagawa. Ang ibig sabihin lang talaga, para talaga sa'yo, ang kambal na karit. Teka, hindi ko po maintindihan eh. Napakadali lang po para sa akin na gamitin to. Lo, tay. Ang ibig sabihin nga lang yan, Apo, ay para talaga sa'yo yan. Kung ganun anak, bukas ay hasain mo pa ang sarili mo sa paggamit ng dalawang karit na yan. Opo, tay. Masaya din po pala to, no? Medyo nakakalimot po ako ng problema. Pinagmamalaki kita anak. Isa kang tunay na galing sa dugo ng manunugis. At habang nag-uusap kami nila tatay, narinig namin ang pagtawag ni Lorana. Kaya naman, binitiwan ko muna ang karit sa harap ng pinto ng likod ng bahay namin. At sabay kaming bumalik sa harapan ng bahay. Oh, Lorana! Halika kayo rito. Salamat po, Tio Eduardo. Halika rito, mahal. Siya ba ang nobyo mo, ha, Lorana? Opo, Lolo Piong. Mahal, si Lolo Piong at Tio Eduardo, pamilya ng kababata ko. Kumusta ho kayo? Ayos lang naman kami. Halika kayo. Doon tayo sa loob ng bahay. Hindi na po, Tio. Dito na lang po kami. Di naman po kami magtatagal. Ihahatid rin po ako ni Haduro sa amin. Ipapakilala ko po siya kay nanay. Habang nagsasalita si Lorana, napansin ko ang mga tingin ni Lolo kay Haduro. Para bang inaalam niya ang pagkatao nito. Ganon din si tatay. Nakataas pa ang isang kilay. Gusto ko lang po sanang imbitahan kayo bukas. Maghahanda po kasi ng konti itong si Haduro. Bilang kinikilala ko na rin po kayong pamilya. Gusto ko po na hindi kayo mawawala sa salo-salo. Sige. Isisingit namin siya sa mga gagawin namin bukas. Salamat po, Tio. Marami rin po kaming iimbitahan bukas. Dahil bukas din po, i-anunsyo po namin yung petsa ng kasal namin ni Haduro. Para akong nabulunan sa sarili kong laway ng mga oras na yon. Nanlaki din ang mga mata ko na tumingin sa dalawang taong kaharap namin. Teka, ang bilis naman yata, Lorana. Kailan lang kayo naging magnobyo, di ba? Oo nga eh. Kaya nga, nakakatuwa sa sandaling yun. Pakiramdam ko matagal na talaga. Minahal ko na siya ng gusto. Kaya, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Haharap na kami sa Diyos at mangangako sa harapan niya. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, ha, Lorana? Oo naman po, Lo. Wala pong dahilan para maging hindi sigurado. Nakikita ko naman po na mahal din po ako ni Haduro. Dahil po dyan, gusto ko maging espesyal na bisita po kayo. Bukas na lang po namin sasabihin kung kailan yung kasal namin ni Lorana. Nakakagulat man, pero masaya kami para sa inyo. Sana tama ang maging desisyon mong yan, Lorana. Ngumiti na lamang si Lorana sa sinabing yun ni tatay at nagpaalam na silang aalis na. Habang si Haduro naman ay napansin ko pang tinignan kami. Kakaibang nararamdaman ko sa taong yun, Apo. Parang hindi siya ordinaryo. Maaaring aswang siya, tay. Teka lang po, tay. Paano niyo naman po nasabi yun? Hindi pa ako sigurado. Hindi ko naman kasi nakikita ng diretso ang mukha niya.
Pero nang minsang magtama ang mga mata namin, nakita ko na baligtad ang refleksyon natin sa mga mata niya. Sana nga ay mali ako ng inaakala ko. Yun din ang nararamdaman ko. Kakaiba ang bumabalot na mabigat na enerhiya sa katawan niya, na para bang may ibig sabihin. Sa loob na lang natin pag-usapan yan. Dumidilim na rin ang paligid. Maghahanda na rin tayo, Tay. Dahil maya-maya lang maglalakad-lakad na tayo para magbantay sa buong baryo. O siya, halina kayo. Pumasok kami habang si tatay naman ay naghanda na sa pagkainan. Pinaupo niya kami ni Lolo. Mabilis naman namin na tinapos ang aming kinakain. At nang mailigpit na ang mga ginamit namin, ay umupo kami uli. Dahil yun ang sinabi ni Lolo. Nararamdaman kong pamilyar ang presensyang yon. Nung haduro na yon, na pinakilala ni Lorana. Napansin ko rin na parang napakatanda ng postura niya. Pero ang itsura niya ay di naangkop. Ano po ang ibig niyo sabihin, Tay? Ilang taon na ba ang haduro na yon? Di ba 24 na po si Lorana? Ang sabi niya matanda lang daw po ng 10 taon si Aduro sa kanya. Tagalaw at pamamaraan niya ng pagtayo, parang hindi ganun na nakikita namin. Basta ang alam ko, kakaiba ang taong yon. Ano pong plano niyo? Tutal pumayag na rin naman tayo na pumunta ron. Pagkatapos natin maglibot sa umaga, ay dediretso na tayo doon. Tama ang tatay mo. At susubaybayan natin ang bawat galaw niya. Ganon din ang mga kasama niya sa bahay. Kailangan natin malaman ang totoong pagkatao niya. Dahil malakas ang kutob ko na may tinatago ang hadurong yun, anak. Pero parang ang pangit naman po kung pag-iisipan natin ng masama kagad yung tao. Anak, hindi sa pinag-iisipan natin siya na masama. Pero iba ang nararamdaman namin ng lolo mo. At alam ko na hindi talaga siya ordinaryo. O siya, maganda na kayo. Sasama ka rin ba ngayong gabi, Igra? Dalhin mo sa data mo. Subukan natin ang kakayahan mo ngayong gabi. Sigurado po ba kayo, Lo? Ay hindi, Igra. Nagbibiro lang ako. Mukha ba akong payaso? Si Lolo talaga, oh. Oo na nga po, kukunin ko lang po sandali yung karit ko sa likod. O sige, ihahanda ko na rin ang itak ko. Tumayo na ako para kunin ang karit kung saan ko to iniwan. Pagkatapos nun, ay babalik na sana ako sa loob nang mapansin ko si Aduro na pauwi na. Ngunit hindi ko mawari ang itsura nito na parabang namumula ang mga mata niya. Napakabilis nitong maglakad hanggang sa nawala ito sa paningin ko, hanggang sa pumasok na ako sa aming bahay. Oh, bakit napakatagal mo naman yata, Igra? Akala namin nadaganan ka na ng karit. Kukunin mo lang yan umabot ka pa ng ilang minuto. Pasensya na po, Tay. May nakita lang po kasi ako O siya, tara na. Baka mahuli pa tayo. At mauna pa ang mga aswang sa mga tao babantayan natin. Sige po. Magpapalit lang po ako ng mahabang pang-ibaba at saka damit na mahaba. Sige, basta bilisan mo lang, Igra, ah. Aabangan ka na lang namin sa labas ng lolo mo. Sige po, Tay, mabilis lang po ako. Lumabas na sila lolo, habang ako naman ay mabilis na nagpalit. Paglabas ko ay walang ibang salita at naglakad na kami. Naikot naman namin ang buong baryo at sa awa naman ng Panginoon ay wala kaming nakalabang mga aswang. Kalagitnaan na din ng gabi nang makauwi kami. Hindi na ako naglinis pa ng katawan at agad na akong pumasok sa aking silid. Ngunit hindi ako mapalagay at makatulog dahil sa nakita ko. Hindi rin naman ako sigurado sa nakita ko, kaya hindi ko na lang yun inalala. Inisip ko na lang na baka guni-guni lang din yun. At maya-maya pa ay nakatulog na ako. Nagising na lang ako dahil sa ingay sa labas. Ano po ba yun, Tay? Sa palagay ko, anak,
Nasalisihan tayo ng mga aswang dahil may bangkay na namang nakita. May 5 tao pang nawawala. Yung mga bangkay walang puso at walang lamang loob. Baga lang nito ang iniwan. At tulad ng unang biktima, nilusaw ng gusto ang mukha nito. At sa susunod na mag-iikot tayo, mula 1:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw tayo mag-iikot. Dahil nakita namin yung bangkay kanina. Mukhang bago pa. Diyos ko, ano ba yan? Ang aga-aga, napakapangit naman ng balitang yan. Tama ka, anak. At nasisiguro ko na sa tagal nilang pananahimik ay tuluyan na nga silang lumakas. Ang kakaiba pa, may mga tanda ang mga bawat biktima nila. Yun ang paglusaw nila sa mga mukha nito. Kaya apo, magsanay ka na. Magtimpla ka na ng kape mo at pumunta ka na sa likod. Maaga namin pinalitan ang puno ng saging at inayos ang mga lata. Kami naman ay susunod na uli sa kumbento. Pagbalik namin dito, doon tayo mag-aayos sa pagpunta sa nobyo ni Lorena. Sige Polo, masusunod po. Pagbutihan mo, anak. Salamat po, Tay. Gagawin ko po ang makakaya ko para maging mahusay kagad. Hinawakan ni Tatay ang ulo ko at bagyang ginulo ang buhok ko. Sabay nilang ipinasok ang itak sa kanilang mga sakuban at mabilis na lumabas at sumabay sa mga taong may ingay. Habang ako naman ay hindi na nagtimpla ng kape at kinuha ko na kagad ang aking mga karit at pumunta na sa likod para magsanay. Ilang oras din akong nagtagal sa likod hanggang sa naramdaman ko na may ibang presensya sa paligid ko. Kaya mabilis kong iniikot ang karit ko na nakalugay ang mga tali. Buti na lang hindi tumama sa tao ang matalim na karit at tumama yon sa maliit na puno. Mapapatay mo ako sa kaba, Igra! Ano ka ba? Ay, sorry. Bakit ba kasi hindi ka nagsasalita? Nandiyan ka lang pala. Eh nakita ko kasi na abala ka, kaya hindi mo nakita yung istorbo. Diyos ko naman, paano kung biglang sa'yo tumama yun? O siya, sige na. Pasensya na po. Bakit ka pala nandito? Tapos na kasi lahat ng mga niluto eh. Pinatatawag na kay Niaduro, kaya heto ko, para sunduin kayo, nila Tio Eduardo at Lolo Piong. Ay, wala pa sila eh. Inaasikaso kasi nila yung bagong bangkay na natagpuan. Tapos baka hihingi sila ng tulong dun sa mga tanod. Nahanapin yung 5 tao pa na nawawala. Grabe, parang lumalala yata yung patayan ngayon ah. Mas malala pa sa malala. Habang kay Niaduro ayan, kampante at nagawa pang magdesisyon na magpakasal. Eh ano naman, Igra? Eh mahal naman namin yung isa't isa eh. Sana nga, Lorana. Yang pagmamahal na yan eh. Hindi magdulot yan sa'yo ng pagsisisi sa bandang huli. Hindi ako magsisisi, Igra. Dahil mahal ko si Aduro at ganun din siya sa akin. Teka nga, kahapon ko pa napapansin yan eh. Ayaw mo ba si Aduro para sa akin, ha? Hindi naman sa ganun, Lorana. Iniisip ko lang din ang kapakanan mo. Akma pa sanang magsasalita si Lorana nang marinig namin ang boses ni Tatay. Inayos ko ang 2 kong karit at pumasok na sa loob ng bahay. Napakaaga mo naman yata, Iha. Susunduin ko po sana kayo eh. Magpapahinga lang kami ng konti, Iha. Madami kasi kaming inasikaso. Willing to wait naman po ako, Tio. Gawin niyo lang po mga dapat niyong gawin. Hindi ka pa rin nagbabago, Iha. Napakabait mo pa rin. O siya, sige, Igra. Mauna ka ng maligo at susunod kami ng lolo mo. Sige ho, Tay. Mabilis akong naglinis ng katawan. Pagkatapos nun, ay sumunod din ng mabilis sina Lolo at Tatay. Kaya nang matapos sila, hindi na ako ulit kumibo. Sabay-sabay na kaming tinahak ang daan papunta sa mansyon ni Aduro. Pagdating doon, ay pinagsilbihan kami ng mga payat na babae na namumutla. Umupo kami sa mga upuang nasa ilalim na may lamesang
may nakalatag na puting tela, habang si Lorana naman ay dumiretso sa harap kung nasaan si Aduro. Magandang araw po sa inyo mga kababaryo. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Kinagagalak ko po kayo na makilalang lahat. Ganun na rin po ang pamilya ng aking magiging asawa na si Lorana. Nandito po kami para i-anunsyo po sa inyo. Sa susunod na buwan na po, 10 ng Hunyo, ay magpapakasal na po kami ni Aduro. At kayo po lahat ay imbitado. Ipinapangako ko po sa inyong lahat na hindi ko po pababayaan ang magandang binibini na nasa aking harap. At makakaasa po kayo na si Lorana ay bibigyan ko ng magandang buhay. At dahil dito po siya lumaki, mga kababaryo, maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa nanay ko. At ganoon na rin sa aking kababatang si Gra. Dahil po sa suporta na ibinigay niya sa akin mula pa nung mga bata kami. Kaya naman Igra, kahit hindi pa ganong kalalim ang pagkakakilanlan natin sa isa't isa, ikaw ang pinipili ko para maging espesyal na panauhin sa aking kasal. Pinag-usapan na namin ito ni Aduro kaya sana tanggapin mo. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid sa sinabing yon ni na Lorana, habang ako naman ay hindi naman maintindihan ang sarili na parabang nakaramdam ako ng galit, ngunit pinigilan ko ito at pinilit na ngumiti. Alam ko na nagulat kayong lahat dahil sa bilis ng mga pangyayari. At alam ko na ganoon din ang nararamdaman mo, Igra. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nandito ka at sinusuportahan pa rin ako. I love you, my best friend. At makakaasa ka na hindi ko pababayaan ang kaibigan mo hanggang sa huling hininga ko. O siya, yun lang po ang gusto naming sabihin. Ihahanda na po sa inyo mga pagkain. Maya-maya pa, nag-umpisa na ngang ilabas ng mga kalalakihan at kababaihan ang mga pagkain at inumin. Kasama doon ang isang buong litsyon na baboy. At katulad ni na tatay, kahit na nakalapag na ang mga pagkain sa mesa, ay hindi ko pa rin sinubukan na kumain. Bukang alam mo rin na bawal kumain ng pagkain na galing sa isang pinaghihinalaang aswang. Ako po bang kausap niyo, Lo? Oo, Apo. Malalim na naman ang iniisip mo, ano? Hindi mo na naman kagad naririnig ang mga sinasabi ko sa'yo. Masaya po ako na nalulungkot, Lo. Kasi yung pinapangarap ko sa babaeng mahal ko, ngayon, iba nang gumagawa. Napakatanga ko, Lo. Bakit kasi hindi ko kagad sinabi sa kanya nun eh? Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga naman, hindi ba nakikita mo ang babaeng minamahal mo na masaya? Kahit hindi ikaw ang dahilan nun. Yun na nga po masakit tay eh. Masaya yung babaeng mahal ko, pero hindi ako ang dahilan ng kasiyahan niya. Wala tayo sa lugar para pag-usapan yan. Umayos ka lang at pagmasdan ng bawat kilos nila. At kahit na anong mangyari, ay wag na wag kayo kakain ng pagkain na galing sa kanila. Dahil hindi natin alam kung totoo bang karni nga yan ng baboy. Dahil sa sinabi na yun ni Lolo, ay bumalot ang kuryosidad sa pagkatao ko. Kaya naman, ang pagkain na nasa harapan ko ay hinimay ko at hinalo-halo ang karne. Ngunit wala akong balak na kainin ito. Napatayo ako ng bigla nang nakakita ko ng mata na parabang sa tao. Ano ba nangyayari sa'yo, Igra? Umupo ka nga, Igra. Pinagtitigil ka ng mga tao. Tay, Lo, tignan niyo may mata. Huminahon ka, anak. Hinaan mo lang ang boses mo. Alam namin ang lolo mo. Umupo ka lang. Umakto kang normal. At huwag titingin sa plato. Umupo ako uli. Hindi naman ako napansin ni Nahaduro. Pagkaupo ko, siya namang dating ni Lorana. Ayos lang po ba kayo dyan? Ikaw, Igra. Oo, ayos lang. Ayos lang kami, Iya. Huwag mo kaming alalahanin. Hindi po yata kayo kumakain.
Mangyaring busog pa kasi kami. At saka, nagsasawa na kami sa puro karne na lang. Ganun ba? Teka. Ang tahimik mo yata, Igra. Wala. Gusto ko nang umuwi eh. Hala, bakit naman? Wala namang masaya dito eh. Nakakainip lang. Ikaw naman, Igra, sandali lang to. Matatapos na rin naman eh. Ano pa bang meron? Gusto ko na lang umuwi at magsanay na lang. Huwag kang masyadong mainipin, okay? Mabilis na lang talaga. At saka, di naman ako sasabay sa inyo pa uwi eh. Dito na din ako matutulog kasama ang magiging asawa ko. Yun naman pala eh. Wala naman na pala kaming hinihintay. Kaya baka pwede na kaming umuwi. Anak, hayaan mo na. Maghintay na lang tayo ng kahit konti. Isang buntong hininga na lang ang isinukli ko sa sinabi ni tatay. Hindi ko na din pinansin si Lorana. Hanggang maya-maya pa ay narinig ko ang pangalan ko. Kahit ayoko ay tumayo ako dahil sa sinabi ni tatay at lumapit ako sa kanila. Dahil nakapagdesisyon na ako, gusto ko, sa darating na kasal namin ni Lorana, tanggapin mo ito. Ito ang gusto namin na isusuot mo sa kasal. Tanggapin mo na, Igra. Aasahan namin ang pagdating mo, ha? Ganun din sina Lolo at Tiyo Eduardo. Gusto ko, nandun sila. Pinagmasdan ko lang sila at nang matapos silang magsalita, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Hinihiling nila na dapat daw ay may halik man lang maski isa bago matapos ang araw na yon. Kaya nang makita ko na ginawa nila yon sa harap ko, hindi ko na napigilan ang selos at binitiwan ko ang hawak kong kahon at mabilis na naglakad papalayo. Apo, saan ka pupunta? Sundan na lang natin siya, tay. Lorana, mauuna na kami. Sinundan ako nila tatay hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalayo. Ano ba nangyayari sa'yo, Igra? Bakit mo ginawa yun? Ba't tumalikod ka na lang ng ganun? Apo, tumigil ka nga muna saglit sa paglalakad. Hindi ko na kasi kaya tay yung ganung eksene. Hindi niya kasi alam ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya ganun, sa harap ko pa nila ginawa. Tay, nasasaktan ako. Pwede ka naman magpaalam ng maayos eh. Pero bakit ganun pa ang ginawa mo? Tay, hindi ko na po kasi talaga kaya. Pasensya na po. Niyakap po si tatay habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko sa aking mata. Niyakap niya rin ako at alam kong naiintindihan niya ako. Pinunasan ko ang luha ko at diretso na kaming umuwi. Pagdating sa bahay, nagpalit na ako at pagkatapos nun, bumalik ako sa likod para magsanay. Alam mo anak, hindi magiging payapa ang utak mo hanggat hindi ka umaamin sa kanya. Ayos lang tay, hindi na kailangan. Siguro, kailangan ko nalang tanggapin. Wala na din naman akong magagawa eh. Di tayo katulad ni Aduro na mayaman. Mas magkakaroon siya ng magandang buhay doon. Sa tingin mo ba ay tama ka? Ngayon natin pag-usapan ang nakita mo sa pagkain. Iyong mata po ba? Sa palagay ko, alam ko na kung sino ang aswang na hinahanap natin. Sigurado ako na si Haduro ang muling dahilan ng patayan sa baryo. Kahit ako ay nakakasigurado, Apo. Dahil habang abala kayo sa harap kanina, nagpanggap ako na naihi. Doon itinuro nila sa akin ang palikuran. May napansin ako ng bakas na dugo na para bang hindi sa hayop. Nakakamoy ang nabubulok na laman sa likod at may iilang damit akong nakita na puro dugo. Ang ibig niyo po ba sabihin na pati si Lorana pwedeng nasa panganib, ganun po ba? Tama ka, Igra. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak ni Aduro. Pero nakakasigurado ko na bago pa dumating ang kanilang kasal, ay may mangyayaring hindi maganda sa kababata mo. Siguro tayo hayaan na lang po natin si Lorana.
Baka kasi kapag sinabi ko yun sa kanya, baka mamaya isipin niya sinisiraan ko ang nobyo niya. Mas maganda po na wag na lang tayong mangialam. Pero kung mapapatunayan po natin sa mga tao na siya nga nagdudulot ng pinsala sa baryo, doon po tayo aaksyon. Pwede rin ang mga sinabi mo, Igra. Pero dapat, maganda pa rin tayo. Yun lang ang magagawa natin sa ngayon, ang paghahanda. At mamayang gabi, maghihiwa-hiwalay tayo sa pagbabantay. Di tayo titigil hanggat hindi natin natutugis ang aswang na nagbalik. Sige tay, salamat po. Para sa naman, Igra? Sa pag-iintindi niyo po tay. Maraming salamat po kasi kahit ilang beses ko na po kayong tinanggihan nun. Pero ayan po kayo, mas pinili niyo po akong intindihin. Dahil anak kita, mahal kita. At kung alam ko na para sa ikabubuti mo, mas pipiliin ko na ibigay sa iyon. Hindi ka man nagwagi ngayon, anak. May babaeng nag-aantay pa para sa iyo. At siya yung tao na para talaga sa iyo. Siguro nga tay, nasa tamang panahon din. O halika na, kakain na tayo para makatulog na tayo ng konti at makapagpahinga ka na. Dahil mamayang 1:00 na madaling araw, mag-uumpisa na tayo magbantay at tumugis ng mga aswang. Sumunod ako kay tatay. Kaya nang matapos kami kumain, agad na akong nagpahinga. Hanggang sa ginising ako ni Lolo, agad naman akong tumayo. At nakita ko nga sa orasan na 1:00 na ng madaling araw. Kinuha ko ang kambal-karit ko at naghiwa-hiwalay na kami. Kapag kailangan mo ng tulong, anak, sumigaw ka lang. At kung sino malapit sa amin ng lolo mo, agad kaming pupunta. Maliwanag ba? Opo tay. Mag-iingat ka, Apo. Kayo din po, Lo. Tay, mag-iingat po kayo. Kung kailangan niyo din po ng tulong, sigaw lang po kayo. Re-rest back po agad ako. O siya, sige. Basta dito tayo magkikita uli mamaya. Sige po tay. Lo, nalakad na po ako. Naglakad na kami ni Tatay at Lolo. Ngunit sa magkakaibang direksyon, umabot na ako malapit sa mansyon ni Lahaduro. Pero hindi na ako tumuloy. Maglalakad sana ako pabalik nang makarinig ako ng iyak ng bata ng isang babae. Kaya napatakbo ako ng mabilis. Ay! Mga anak kayo ng diablong buwang! Bitiwan niyo kayo magdanay! Ang sarap ng hawak niyo sa kanila! Ano yan? Mga bagong putahe niyo? Baka gusto niyo mawalan ng panlasa! Nagnisian lang ang mga aswang nakaharap ko. Sinugatan pa nila sa muka ang bata. Ngunit dahil ayaw ko nang madagdagan ang natatamong sugat ng mag-ina, agad na akong kumilos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ko ng loob. Pero nagulat na lang ako nang makatalon ako ng sobrang taas at nakontrol ng maayos ang karit na naglalabas ng madaming tinik sa tali. Agad yun na tumama sa aswang, dahilan kaya naputulan ito ng braso. O ano? Sinabi ko naman kasi sa inyo, di ba? Bitiwan niyo pero hindi kayo nakinig. Ang dami niyo ng pinipirwisyong pamilya. Kaya humanda kayo. Dahil di ako naaawa sa mga tulad niyong mas masarog pa sa demonyo! Mabilis kong tinapos ang laban na yon. Pinugutan ko ng ulo ang 2 itim na nilalang at bumalik ako sa lugar kung saan kami magkikita-kita nila tatay. Kasama ko ang mag-ina na muntik ng mabiktima ng mga aswang. Sa susunod po, pag ganitong oras, dapat doble ang seguridad niyo sa inyong bahay. Huwag na kayong lalabas para sa kapakanan niyo din. Sige na, umuwi na kayo at magkandado kayo. Kung maaari, pati mga bintana nyo ay isara nyo na maigi. At kung makakarinig kayo ng mga hindi pangkaraniwang tunog sa labas, ay humanap kayo ng pwesto sa bahay nyo na pwede nyong pagtaguan. Sige o Ali. Bata, mag-iingat kayo ha. Tumango naman ang mag-ina at pag-alis nila ay bigla na lamang akong niyakap ni tatay. Pinagmamalaki kita, anak. Nag-uumpisa ka na sa pagpalit sa pwesto ko. O siya, sige na. Dalhin mo na mga ulo na yan. At bukas,
ipapakita natin sa mga tao na kaya pa rin natin silang protektahan sa abot ng ating makakaya. Salamat po, Tay. Paano po? Uwi na po tayo? Ano pa nga ba? Lumampas na tayo sa oras. Magliliwanag na din para naman makapagpahinga na tayo ng konti. Sige po, Tay. Tara na po. Pagdating namin sa bahay, kumuha kagad si Tatay ng 2 matutulis na kahoy at itinusok yun sa magkabilaang daanan ng aming kawayang bakod. Mabilis namang kumalat sa buong baryo ang ginawa kong yun, kaya kinabukasan ay agad na kaming pinatawag ni Kapitan upang bigyan ng parangal. Maraming salamat po, Kapitan. Maraming salamat din po sa inyo, mga kababaryo. Asahan niyo po ang pamilya namin, ang siyang pupuksa sa anumang kampo ng kadiliman na namimerwisyo sa baryo natin. Tulad po nun, magmula nang inalagaan ako ni Tatay Piyong, itinatak ko sa utak ko at sa puso ko na hindi lang siya ang poprotektahan ko, dahil pati na rin ang buong baryo kung saan niya ako pinalaki. At ngayon, magiging katuwang na namin si Igra sa pagpatay ng mga aswang. Hindi ako nagkamali sa ginawa kong pagpulot at pag-aalaga sa aking anak. Dahil tinahak niya din ang mundo ko bilang isang manunugis. At ngayon, nagkaroon ako ng apo sa kanya na hindi ko inaasahang magiging mas malakas, mas matindi, at batikan pa sa amin. Kaya tulad po ng sinabi ko, ang pamilya ko ang poprotekta sa inyong lahat. Mahal ko po kayong lahat, mga kababaryo. Kaya magmula sa araw na ito, maputulan man ako ng daliri at dila, sisiguraduhin ko na wala nang susunod pa sa mga taong naging biktima ng aswang. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao. Ngunit sa kabilang banda ay napansin ko si Aduro na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Kasama niya roon si Lorana na katulad ng iba ay masaya ding pumapalakpak, kasabay pa ng hiyaw. Di nagtagal, bumulong si Aduro kay Lorana at tumalikod dito. At naiwan naman si Lorana na nakatayo. Nang matapos yun, naiwan na lang si Lorana at balak ko siyang iwasan na lang dahil gusto ko na talaga na malimutan ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Teka lang naman, Igra. Iniiwasan mo ba ako? Tay, mauna na po kayo. O siya, sige. Lorana, mauna na kami, ha? Sige po, Tiyo. Humarap ako kay Lorana nang may seryosong muka. Gusto ko lang malaman, Igra. May nagawa ba ako sa'yo? May mali ba ako nasabi? Kasi ilang araw ko lang napapansin parang galit ka na, ewan. Tapos bigla ka pang umalis kahapon. Hindi ako galit, Lorana. Pero gusto kong iwasan ka. Pero bakit nga? Dahil magkakaasawa ka na. Ang pangit naman siguro na lagi pa rin tayong magkasama kahit na ikakasal ka na. Napakababaw naman ang dahilan mo, Igra. Sigurado ako may iba ka pang dahilan. Kaya nagkakaganyan ka. Kaibigan mo ko. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Yun nga ang problema, Lorane. Kaibigan lang ako. Kaibigan lang ako. Sige. Gusto mong malaman kung ano talagang dahilan ko? Sige, sasabihin ko. Teka. Ano bang ibig mo sabihin? Sus, yan tayo eh. Napakahina mo. Bakit hindi mo maramdaman at di mo mapansin na mahal kita? Di lang bilang kaibigan. Dahil mahal kita, Lorana, mahal na mahal kita. Napakamanid mo kasi hindi mo malang maramdaman yung nararamdaman ko para sa'yo. O ano, naintindihan mo na? O ano? Masaya ka na? Alam mo na ngayon ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Dahil mahal kita. Teka, Igra.
Hindi ko pa rin maintindihan eh. Ang hirap mo kasing paintindihin. Sinabi ko na lahat pero wala pa rin. Tama na to, Lorana. Sana maging masaya ka kay Haduro. At hindi mo pagsisiyan na umibig ka sa isang halimaw. Tama na to. Mahirap paintindihin yung taong sarado yung isip at mata. Hindi ko na hinintay na magsalita muli si Lorana. Naluluwa akong tumalikod at umuwi. Napansin din ni tatay ang luwang lumalabas mula sa aking mata. Kaya naman, nilapitan niya ako. O anak, tubig, uminom ka na muna. Kanina ka pa ganyan eh. Ano ba nangyari sa pag-uusap nyo? Bakit ganun, tay? Akala ko magiging maganang loob ko kapag nasabi ko na ang lahat kay Lorana. Pero bakit ganun? Bakit parang lalong bumigat? Huhupa din yan, anak. Ano ka ba? Napakatapang ng pamilya natin. Kumakalaban tayo sa mga aswang. Pumapatay ng mga tulad nila. Pero pagdating sa babae, umiiyak ka. Tatay naman eh. Ganyan ka ba talaga mag-comfort ng anak? Pinalalakas ko lang naman ang loob mo. Hayaan na nga natin, tay. Wala naman tayong magagawa eh. Talagang ganito. Minsan talaga talo. Pero marami namang ipapanalo. Kaya nga tumigil ka na sa kakaiyak mo. Magpahinga ka na, sige na. At halos wala ka pang maayos sa tulog. Salamat, tay. Pero huwag kayong mag-alala, tay. Ayos lang ako. Ay, nako. Kanina ko pa kayong pinakikinggang mag-ama. Ay, nako, Igra. Dapat maging masaya ka ngayong araw dahil nakikilala na ang anak ng isang magaling na manunugis. At yun ay ikaw. Kaya pilitin mo na huwag nang lalabas ang luha mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman kami palagi ng tatay mo. Salamat po, Lo. Nakakatulong ho talaga. Nababawasan po yung nararamdaman kong hapde. Salamat po kasi nandiyan po kayo palagi. Walang anuman. Basta't para sa iyo, Apo. Ay nako, puro tayo lalaki dito sa bahay. At sino pa ba magdadamayan? Eh di tayo lang. Niyakap po silang dalawa dahil alam ko naman talaga na iniintindi nila ako. At napasulyap ako sa bintana. Napansin ko ang kakaibang panahon. Madilim ang langit at malakas ang hangin. Teka, tay. May bagyo po ba? Bakit mo naman natanong? Eh, bigla po kasing nagbago yung panahon eh. Aba? Oo nga no. Hindi maganda ang ibig sabihin ito. Isang babala ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Ang napatay mo kagabi ay hindi ang mismong supremo ng mga aswang. Maaaring hanggang ngayon ay buhay pa rin siya at nararamdaman kong hindi maganda ang ibig sabihin ng kadiliman ng langit. Maganda kayo, Igra. Pati na rin ikaw, Eduardo. Sinunod namin ang sinabi ni Lolo. Nang makapaghanda na kami, ay sabay-sabay kaming lumabas. Paglabas namin, doon namin narinig ang sigawan ng mga tao. Naalerto kami at mabilis na tumakbo. Nakita namin doon ang napakaraming aswang na nagpupumilit na pumasok sa mga bahay upang mambiktima ng maraming tao. Teka! Ano to? Bakit kahit maliwanag ay umaatake ang mga aswang? Dahil isa sila sa uri ng mga aswang na gabunan. Kaya nila na magbagong anyo kahit na may araw pa. Wala na tayong oras para mag-usap-usap pa. Sige na, kumilos na tayo. Huwag mong hahayaan na makakapasok ang mga aswang sa mga bahay-bahay. Kami naman ang tatay mo. Lalabanan namin ang mga humahabol sa mga tao rito. Sige na, Apo, kilos na. Sige po, Lo. Anak, mag-iingat ka ha. Kayo rin po, tay. Lo, mag-iingat po kayo. Nagkanya-kanya na kami, nila tatay at lolo.
Halos maubos namin ang mga aswang na gabunan na nagpupumilit na atakihin ng mga tao na nasa loob at labas ng mga bahay. Hanggang maya-maya pa, isang pamilyar na boses ng babae ang naririnig kong sumisigaw. Mabilis akong tumakbo at nakita ko sa unahan si Haduro habang hawak-hawak ng maigpit sa buhok si Lorana. Nakita ko rin sina tatay na nakaharap kay Haduro. Anak ka ng teteng. Tama nga ako. Hindi nga ako nagkamali. Malakas talaga ang pakiramdam ko. Sa hayop na Haduro na yan. Unang tingin pa lang sa kanya, ay alam mo na may mali. Parang nanggagaling ang amoy niya mula sa impyerno. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Hayop ka, Haduro! Bitiwan mo si Lorana! Bitiwan mo siya! Kumusta ka, pamangkin? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Anong pamangkin? Oo nga pala. Hindi mo pala talaga ako tuluyang nakilala. Pues, magpapakilala ako. Ako nga pala, ang kapatid ng tatay mo. Anak ka ng teteng. Anong pinagsasasabi mong hayop ka? Anong kapatid? Matagal na panahon na rin. Mga ilang dekada na rin ang lumipas nang mamatay ang ama natin na dating supremo ng mga aswang. Nagkaanak siya sa isang tao at hindi yun matanggap ng lahi natin. Kaya naman, sa gitna ng maulan at madilim na paligid, hinayaan ka nila na mamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ka ng matandang hukluban na yan na siya ring nakapatay sa tatay natin. Naparito ko para maningil at patayin ang pamilya niyo. Ginamit ko lamang ang babaeng ito para mapalapit sa inyo at para masigurado na ikaw nga ang hinahanap ko. Kaya kung gusto nyo, ang babaeng ito ay sa inyo na! Hinagis niya sa harapan namin ng malakas si Lorana, dahilan para mawalan ito ng malay. Mabilis ko naman siyang nilapitan. Hayop ka, demonyo ka! Kaya tama pala ako. Nahalimaw ka! Dahil sa tingin ko sa'yo, ay hindi lang 10 taon ang agwat mo kay Lorana. Pero bakit siya? Bakit mo siya nagawang saktan? Dahil gusto ko na lahat ng malalapit sa inyo ay masaktan. Pinatay ng matandang yan ang aking ama. Kaya sisiguraduhin ko din na tatapusin ko kayo. Ganon din ang mga tao dito sa buong baryo. Walang makakaligtas ni isa. Tumigil ka! Dahil walang mamamatay sa amin ni isa. Dahil mula na magkaisip ako, nangako ko sa taong nagpalaki sa akin sa baryong ito na poprotektahan ko silang lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil kung pinatay man ni Tatay Piyong ang sinasabi mong tatay, hindi niya nakasalanan yun dahil maitim ang mga budhi ninyo. Nagulat ako nang bigla na lamang sugurin ni Haduro si tatay. Tinulungan naman ni Lolo si tatay na makipaglaban sa supremo ng mga aswang na si Haduro, habang ako ay binuhat si Lorana at ipinasok sa isang bahay. Pinulot ko ang aking kambal na karit, ngunit walang ibang nasa isip ko kung hindi si Lorana. Pinanood ko lang sila tatay. Parehong malakas ang dalawang panig at halos magkapuwersa lang ang halimaw na si Haduro at si tatay. Nagulat na lang ako dahil nakita kong natulak ni Haduro si Lolo, habang si tatay naman ay nahawakan niya sa leeg.
at sinakal. Dahil doon, natauhan na ako. Hoy! Diablong buwang! Bitiwan mo ang tatay ko! At tayo magharap! Nagpapatawa ka ba? Huwag mong ilagay sa alanganin ang iyong sarili, pamangkin. Dahil kahit ang tatay mo, na may kalahating dugo ng gabunan, ay hindi ako makaya. Paano pa kaya ikaw? Napipitsugin lamang. Hindi ako pipitsugin. At hindi rin ibig sabihin na nagawa mo mahawakan sa leeg si tatay ay talo na siya. Dahil nandito pa ang isa niyang puwersa. Sige, ako ang harapin mo ngayon. At nang magkaalaman na kung sinong pipitsugin sa ating dalawa. Sinikmuraan pa ng supremo ng mga aswang na si Arudo ang tatay ko. At nang tumumba si tatay, ay sinipa niya pa ito. Dahilan, kaya tumilapon sa malayo si tatay. Tay! Hayop ka talaga, Haduro! Hayop ka! Magbabayad ka! Mukhang nagkakamali ka yata, Igra. Dahil ang pamilya mo at ang baryo niyo ang magbabayad dahil sa pagpatay ng matandang yan sa aking ama. Tama lang na mamatay ang tatay mo dahil mga halimaw kayo na walang ginawa kundi ang pumatay ng tao. Dahil kayong mga mangmang na tao ay aming pagkain. Kayo ang magbibigay sa amin ng lakas at mapanatili ang aming mahabang buhay. Hindi kami mangmang dahil kayo ang mangmang. Mga sarili lamang nyo ang iniisip nyo. Kung makapagsalita ka, ay parang napakalinis mo. Hunghang! Dahil sa kalahating gabunan ng tatay mo, ibig sabihin nun, ay meron ka pa ring dugong gabunan. Kaya dawit kayo sa kasalanan ng ating lahi. Nagkakamali ka. Dahil kahit kailan, hindi ko kikilalanin ng mga tulad nyo bilang kalahi namin. Dahil tao kami. Mga tao kami. At hindi katulad yung walang ginawa, kundi ang pumatay. Tumakbo ako ng mabilis at nakipaglaban kay Haduro. Naiwasan niya ang bawat pag-atake ko. Nabigla na lang ako nang mabilis siyang kumilos at mabilis akong natamaan ng malakas na suntok sa aking likuran. Dahilan ng pagbulwak ng pulang likido sa aking bibig. Walang sino sa inyong mga tao ang kakayanin ako. Mamamatay ka na ngayon! Akma na sana niya akong sasaksakin ng kanyang mahahabang kuko na parang patalim. Nang biglang iharang ni tatay ang kanyang itak. Dahilan para mahati sa gitna ang kamay ng aswang. Wala kang karapatang demonyo ka na idampi mo marurumi mong palad sa katawan ng anak ko! Doon ay nakakilos ako. Mabilis akong lumundag ng napakataas at pinakawalan ang tinatagong sandata ng aking karit. Ipinulupot ko sa leeg ng aswang ang malatinik na meron sa sandata ko. Napahawak pa si Haduro sa kanyang leeg, ngunit tumalikod ako at nandilim ang muka. Makiusap! Kadugo mo pa rin ako! Huwag mo akong papatayin! Maawa ka sa akin! Wala akong kadugo na maitim ang budi at mas lalong wala akong kadugo na katulad mong demonyo! Dahil doon, hinila ko nang walang kahirap-hirap ang nakapulupot sa kanyang leeg. Dahilan, kaya gumulong sa sahig ang kanyang ulo. Natapos ang lahat ng yun at lumabas ang lahat ng tao. Patay na ang supremo ng mga aswang na si Haduro. Isinigaw nila ang pangalan ko at ni tatay, ganun din si lolo. Ngunit ang isa sa nagpasaya sa akin nang makita kong may malay na si Lorana
at niyakap ako ng maigpit. Doon natapos ang lahat, Sir Blair. Napatunayan ko na kapag mahal mo ang mga tao, ay ipaglalaban mo talaga hanggang sa kahuli-huliyang patak ng iyong dugo. Masuklian man o hindi, ay hindi na mahalaga. Basta't masaya pa rin ako dahil nailigtas ko ang buong baryo at ang lahat ng mga taong mahalaga sa akin at minamahal ko. At ngayon, kami ni Lorana ay kasal na. May 4 na anak at ang 2 sa aking mga anak ay may pamilya na, habang ako, si tatay at si Lorana at ang 2 ko pang mga anak ay nagtutulungan sa aming maliit na negosyo. Habang nag-aaral sila, ay tinutulungan nila ako na palaguin pa ang aming tindahan ng mga walis at iba pang mga gamit. Yun lamang po, Sir Blair, at maraming salamat po sa pagpili sa aking kwento. Malugod na gumagalang, Igra. Sa kwentong ating napakinggan, pinatunayan ng binata na sa kabila ng mga sugat, pagsubok at dilim na sumubok at humadlang sa kanilang tadhana, nanindigan si Igra, hindi umatras, hindi nanghina, at hindi binitiwan ang pag-ibig na iningatan niya mula pagkabata. Kahit muntik ng maagaw ng iba at mailayo sa liwanag ang babaeng kanyang minahal, pinatunayan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, bagkus ay lalong tumitibay sa gitna ng panganib. At sa huli, nanaig ang katapatan at katapangan. Nagwagi ang liwanag laban sa kadiliman na pinalakas pa ng pagmamahal. Ang kanilang mga landas na muntik nang magkalayo ay muling pinagtagpo, sapagkat ang pag-ibig na wagas ay laging humahanap ng daan tungo sa wakas na itinadhana. Ang pag-ibig na nagmumula sa katotohanan ay hindi kayang lunurin ng bagyo ni wasakin ng dilim, sapagkat kahit ang buong mundo pa ang humarang, ang wagas at tunay na pag-ibig ay magtatagpo at magtatagpo pa rin sa liwanag at pagmamahalan.